Panginoon, salamat po. Dahil sa mga oras pong ito, ikaw po yung nangungusap at nangunguna po sa aming mga buhay. We really confirm that our faith is real. Hindi ito opinion ng ibang mga tao o sinasabi lang, but Lord, sa katotohanan na aming naranasan. Our faith, Lord God, is not nothing. Our faith, Lord God, is not a faith that is not doing nothing. But our faith is an object, Lord God, ikaw ang aming Panginoon at pinaka-object ng aming pananampalataya. Salamat po. Continue to cultivate this faith na meron kami ngayon upang sumagana pa, Panginoon, ang kalooban niyo po sa buhay po namin at sa buhay po ng bawat isa. Nawa po, sa aming po paiginin na yung salita, ay patuloy po na yung makita at maintindihan ang nais yung ipahayag sa mga oras po ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So this is the part 2 ng ating pinag-usapan nakaraan. I've shared to you yung delikadong pag-ibig. Pwede palang umibig, pero delikado. At ito po yung aking napapangalan, last message. Na bakit naging delikado ang ating sitwasyon? Kasi ang mga tao ay umiibig. At umibig sila sa maling kaparakanan. So let's continue to discuss this part 2. Well, it's the last Sunday of this Hearts Month. Ito. At tingnan natin, ano yung patuloy na paalala sa atin ng Biblia sa mga oras na ito. At ating tignan kung paano dapat tayo namumuhay, sumusunod, at kumikilos na ayon sa kalooban ng Panginoon. So let's read the whole chapters of 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. 2 Timothy ay ito po yung last epistle po ni Apostle Paul. Ang tawag dito is the pastoral epistle. Isinulat po ni Apostle Pablo ito nung siya ay nagkulong na sa Roma. Ito na yung huli niyang sulat na kung saan siya po ay pupugutan ng ulo. So, very emotional talaga itong 2 Timothy na. Kung titignan mo kay Timothy, napaka-direct yung kanyang pananalita. Timothy, my son. Diba? Kasi nga, Apostle Paul is being the disciple niya, si Timothy, nung po siya ay nagkaroon po ng missionary journeys. At nakita niya ang bata na may potential na pagkatiwalaan ng mga gawain ng Panginoon. And during that time, to be a pastor, a young pastor, napakahirap po. Nalala ko po ng mga bago-bago pastor, nung ako'y mga nasa mga 20s na pastor. Hirap na hirap akong magsalita sa aking mga elderly. Kasi feeling ko, I'm lack of wisdom. Parang mas marami na silang alam sa akin. Sabi ko, paano ko magbimensahe? Ang mga mensahe ko nun, puro pang mga kabataan. Yan lang naman yung alam kong mensahe. But as I read the Bible, as I go on, sabi ko, Lord, give me wisdom so that ang mga mensahe Panginoon ay hindi lang sa mga kabataan katulad ko during that time, but also rin makarating din sa mga pandinig po ng aking mga nanay, aking mga lola, aking mga tito. Sa biyahe ng Panginoon, pinaunawa ito ng Diyos sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, na dapat ang isang lingkod ng Panginoon ay laging handa. Nandoon yung kanyang patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, ito po ay nagbigay ng matinding warning sa Apostle Paul kay Timothy ng oras na yun, na siya na yung mag-take over ng pastoral ministry. I think the church na take over ni Timothy during that time is Ephesus. The Ephesian church. Ephesian church, kung kukunin niyo po yung background ng Ephesians, meron po doon the goddess. Ang tawag po nila is Diana. May isang shrine doon. Ito pong goddess na ito ay marami po ito. Babae siya, pero marami po siyang dede. At meron siyang 300 prostitute doon sa loob. So you look at this kind of shrine during that time, and this is the practices of people in a part of it. Kaya mabasa mo nito, may sinasabi sa Apostle Paul ng mga babae, na parang ang tawag doon yung parang nilamo na ng kasalanan. Ayan, no? So he's talking for that kind of shrine na kung saan they have the 300 prostitute. And just go there. If gusto mong maging masaya ka sa buhay mo, just go there.
Because Tadala is the God of fertility. Sige, basahin natin muli ang Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 17. Sabi dito, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money. Ito rin bilanggit, no, sa isang sa isang sulat ni Apostle Paul, the love of money is the root of all evil. And meron ding sinasabi yung mga ating mga coach sa finances, na the lack and the love of money is the root of all evil. Alam niyo ba ba't hindi binanggit sa Bible yung pagiging walang pera? Kasi sometimes that's not unbiblical. Unbiblical po na yung the lack of money also is the root of all evil. Actually, para sa akin that's unbiblical. Totoo na pag wala talagang pera, nakagawa ka ng krimen. Ang tanong kasi, bakit ka nawawala ng pera? Kasi hindi ka lumalapit sa Diyos. Tama? Kaya sa Bible, sinabi lang yung the love of money lang. Now, if you are lack of money, you need to come to the Lord. But why? Because God will bless you. Kung hindi problema na wala kang pera, ang problema, yung pagmamahal mo lang sa pera. Yan yung number one na tinuturo ng Biblia na dapat tayo mananampalataya, mga anak ng Diyos. Huwag tayo mapagmahal sa salapi. So sabi doon, lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love. Sabi ko nga, alam nyo, nire-research ko, meron bang opposite of love? Nasabi nila hatred. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ang opposite ng love is unlove, yung wala kang pag-ibig. Tama? Yun ang opposite ng love eh. May love ka, ang opposite niya, wala kang love. So, hindi hatred. Kasi God also is, nagagalit siya. Pag hindi mo sinusunod yung kanyang kalooban, galit sa'yo ang Diyos. Ibig sabihin mo, wala na siyang love sa'yo. No. It's just a raising of God's standard na mayroon siyang standard na pag tayo ay sumusuway sa Kanya, nagagalit ang Panginoon. Kasi bakit? Ang kalooban niya, ang tamang buhay natin, hindi ka sumusunod. Ibig sabihin, you are now unloved. Hindi mo talaga mahal ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, if you love me, di ba, sabi ng Panginoon, if you love me, ano sabi niya? You will obey what I command. Kung talagang mahal mo ako, sabi ng Panginoon, susundin mo ang aking utos. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Parang wala sa bagot, mahina. Okay, so, ulitin ko po, diba? Hindi narinig. Mahal ba natin ang ating Diyos? Amen! Sumunod tayo sa kanyang kalooban. Kasi po, ang pagsunod ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa Kanya. Sabi dito, without love, ano ba? Unforgiving, slanderous, without self-control, brute. Ano po yung slanderous? Ano ba ang ibang salin niya? Sa Tagalog. Tama ba? Ano yan? Paninirang puri. Paninirang puri. Alam niyo ba ang direct, Greek word niya? Translation. Alam niyo ba kung ibig sabihin? Nakasulat, diablos. Kaya pag kayo nagmamarites, oh, you are exercising being an evil person. Be careful. Tandaan nyo yan. Kaya nga ang warning ng Biblia kay Timothy, delikado ang mga huling araw. Kasi maraming diablo. Akala ng diablo lang kasi may sungay, no? May sungay, pangit, laging ano. Pero no, once you say something that is not good or parang kasiraan ng isang tao, totoo man yung hindi, you are now practicing a diabolic speech. Nakakatakot. Kaya bilang isang Kristiyano, be careful to what we say. Kung hindi, inspirasyon na pala ng diablo yung pinapractice mo. Mamaya, titignan natin kung ano ba tong mga bad behavior na ito na sinasabi ni Apostol Pablo. I will give you the graph. Sana tayo, without self-control, brutal, not lovers of the good,
treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, having have nothing to do with them, sabi ni Paul kay Timothy. They are the kind who warned their way in the homes and gain control over their weak-willed women who are loaded down with sin and are swayed by all kinds of evil desires. Ayan. So may sinasabi si Apostle Paul ito na weak-willed woman. Probably he's implying to the shrine of Diana. Na maraming mga tao pumapasok doon, especially mga kalalakihan during the time. Sabi sa verse 7, always learning but never able to acknowledge the truth. Ito matindi. Sa ating panahon na ang dami naman tatalino. You know what? If you're in the YouTube at tingnan mo yung mga taong nagko-comment, ang gagaling ang tatalino nila. But the problem is, hindi nila na-acknowledge ang katotohanan. Yun ang pinaka-masakit na katotohanan ngayon. Yes, maybe you are a bright, intelligent person, but you never still know the truth. Yan ang mahirap. Kasi bakit? Maliligaw ka pag wala ka sa katotohanan. Kaya maraming mga tao ngayon, ang tatalino, pero naliligaw ang kanilang mga buhay. Tama ba? Kaya okay lang na hindi tayo katalinuhan, pero nasa katotohanan po tayo. Verse 7 said, they always learning but never able to acknowledge the truth, just as James and Jambres opposed Moses. Also these men opposed the truth. Men of depraved minds, who, as far as the faith is concerned, are rejected. But, sabi niya ganyan, but they will not get very far because in the case of those men, their folly will be bring to everyone. You, however, know about all my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance. Ito naman yung appeal ni Apostle Pablo kay Timothy. Persecution, suffering, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. The persecution I endured. Timothy, nakita mo ako paano ako tumayo sa aking pananampalataya. Maraming pagkakataon dapat na nag-compromise ako, but I still stand on my faith. Timothy, I warn you, ang pagsunod sa Diyos ay hindi ganoon kadali. Totoo ba? Kaya mas madali lang bumalik. Gawin yung dating buhay. It's easy. To those who want to obey the Lord, kapatid, meron po tayong dadaanan na pagsubok. Sabi doon, isa tayo. Verse 10. Verse 11. Persecution, suffering, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. The persecution I endured, yet the Lord rescued me from all of them. In fact, sabi niya ganyan, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be, ayan o, Apostle Paul nagsabi niya, noong panahon nila. Pero ngayon, pag tayo sa Panginoon, meron naman persecution eh. Pero hindi ganun katindi. Maybe hindi ka lang papansinin ng kaibigan mo, medyo papagalitahan ng magulang mo, ba't ka nag-iba ng rinig? Kasi yun ang pananaw nila. Diba? May mga persecution tayo mararamdaman. Bakit? Yan ang katotohanan na sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sa tayo, in verse 20 said, while evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, sabi ni Apostle Paul, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you've learned it. In verse 2 said, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ. So si Timothy, lumaki siyang sabihin Christian. Pinapatala dito na all of us, kahit na lumaki kang Kristiyano, yung mga anak ko, lalaki silang Kristiyano, kasi ang tatay nila pastor, hindi rin makakaligtas ito sa mga pagsubok sa kanilang pananampalataya. Kaya mga anak, kumanda kayo. Okay? Ang buhay Kristiyano ay hindi kain tulog lang.
May kanta kami sa seminary, ang buhay Kristiyano ay kain tulog lang. Kasi ngayon ginagawa namin sa seminary, kain tapos tulog kain. The real life as a Christian, we are walk to the opposed current of this world. Mahirap pong sumagupa. No? Have you tried na kayo may lumangoy sa ilog at subukan yung lumangoy ng pasalungan sa agos? Mauubos ang lakas mo. Ganyan po yung ating sitwasyon sa ating mundo ngayon. Kaya mas marami na mga Kristiyano nagpabakaw. Kasi bakit? Mas madali kasi mag-back kaysa magpatuloy sa Panginoon. Pero hinahamon tayo ng Diyos ngayon na tayo nandito ang mga manampalataya na umiibig sa Kanya. Stand in your faith. Ngayon po ba? Ano man yung mangyari, tatayuan natin ang pananampalatayang meron tayo. And verse 16 says, sabi ito, all scripture is God-breathed. In King James Version, maganda yung translation, inspired. And is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good works. So, ito yung paalala ni Apostle Prophet Timothy para patuloy niyang ma-equip ang Church of Ephesus, yung mga workers doon, maging mahusay, maging matalino, sa magitan ng patuloy na pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kasi nga, ang salita ng Panginoon ay hiningahan ito ng Diyos. You know what? Kinukumpara ko ito doon sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2 verse 5, I think, when God mold yung sabi niya, putik at nagkulma siya ng tao at hiningahan niya, and that a man become a living being. You know what? Parehas po yung God breath at yung paghinga ng Diyos kay Adam, parehas po ito. It is a life-sustaining breath. No wonder sinabi ni Matthew, no? Sa Matthew chapter 4 verse 4, di ba? Ano sabi doon? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. May buhay, may kapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. At ito ang magiging protection natin sa mapanganib nating sitwasyon. Kaya pag anak ka ng Diyos, tapos until now, John 3:16 pa rin ang kabisado mo, nako, mag-isip-isip ka. Kung until now, John 3:16 pa rin ang kabisado mo, maganda po yun, pero dapat hindi lang John 3:16 ang ating kabisado. Dapat marami tayong na-memorize ng mga passages in the Bible. So dapat daily we have a reading na ginagawa. Kasi bakit? Mapanganib lang ang ating buhay. Kailangan natin ng karunungan from heaven in order for us na masabi natin, Lord, I am in your will. Baka mamaya, ikaw na lang nagsasabi na nasa kalooban ka ng Panginoon, pero wala naman talaga. Maraming ganyan mga tao ngayon. Gusto nila pumunta sa langit, ayaw naman nila sumunod sa Diyos. Diba? Kaya ito ngayon yung ating pag-uusapan. At tingnan po natin, ano ba talaga yung mensahe ng Diyos sa atin? Inspirasyon ng delikadong pag-ibig. Guarding against deception and holding firm to Scripture. Ito yung pinapahayag ni Apostle Paul kay Timothy na dapat ay maging mapagmasid siya, maalagaan niya ang kanyang pananampalataya laban sa mga mapanlinlang na mga tao. Kaya nga sabi niya doon sa kanyang sulat kanina, huwag kang, di ba? No business for those people na binanggit. Kaya ang tanong ko ngayon, sabi ko, Lord, kung iiwasan namin yung mga tao niyo, paano naman sila makakabot? Kaya anong ko po yan eh. Mamaya, titingnan natin kung talaga bang pinapaiwas, talaga bang totally na pinapalayo ni Apostle po si Timothy, o meron lang sinasabi si Timothy, sa Apostle po Timothy na dapat niyang ingatan at tingnan. Yan po yan ipag-uusapan ngayon. So, babahay ko sa inyo yung 3 key insights can help protect us from deception inspired by delikadong pag-ibig. Kasi deceptive itong bagay na to eh.
Akala mo, okay siya, sa Panginoon siya, pero yung pala, unti-unti ka nang nalilimlang. Alam mo yung mga taong deceive? Lumalaban pa yan eh. Talagang sinasabi nila na siya nasa tama. Yan ang matindihan. Deceive sila, pinagtatanggol pa nila ng mga sarili. Kaya mahirap ang salitang deception. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, kailangan aralin mo ang salita ng Panginoon. Kaya in the end of chapter 3, siningin ni Apostle Paul na ang salita ng Diyos ay kinasiyahan niya. At ito ay nararapat sa pag-review, sa pag-correct, no? Sa pag-guide ng righteousness. Yan. Para hindi bakit? Hindi madisip ang isang tao sa tinatawag natin mapanglinlang na klase ng pag-ibig. So number 1 is be aware of a culture of self-centeredness and self-absorption. Ano ba yun? Diniscuss na rin nakaraan yan. Pinakita ko sa inyo kung ano yung mga bagay na yun. Pero para mas maliwanag sa atin, ito po yan. Ipapakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Ito medyo matagal kong inedit. Parang wala akong makitang circle talaga na malaki. So ginawa ko, binanuman ko siya. Ito po yung cycle niya. Sabi doon sa verse 1, mag-ingat kayo kasi bakit may taong mapagmahal sa sarili. Self-love leads to greediness and pride. Then pride, kasi ano siya is a cycle po siya. And pride leads to ungratefulness and rebellion. And rebellion leads to unholy lifestyle. So pag meron ka ng unholy lifestyle, nagkakaroon ka ng tawag na broken relationship. Then, ano nangyari? Broken relationship leads to selfish pursuit of pleasure. Ito na yun. And ang matindi yan, pursuit of pleasure leads to religious hypocrisy. Ito yung mga Kristiyano, mga tao, nasa church sila, pero walang pagbabago ang buhay. Sa church sila. Parang higit para sa iyo sila. Kasi bakit? Gusto pa rin lang kasi makita na nasa church pa rin sila. Gusto nila mapil na kahit na sila ay gumagawa ng iba't ibang uri ng kasalanan, gusto pa rin may pakita sa mga tao na sila pa rin ay matuwid. Pero hindi yan tinuturo ng Bible. So, pag meron ka ng religious hypocrisy, ano mangyari? Reinforce again the self-love. So, ano yung mga bagay na to? Yan. Evil inspiration. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, sinabi niya kay Timothy, God, yung salita ng Panginoon ay kinasiyahan niya. Don't be inspired by this kind of behavior, but rather be inspired in the will of God. So ito yung ito po yung cycle ni Timothy. Ito yung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy na dapat mag-ingat siya sa mga tao ito, not because of those people, but the inspiration that they have. Yan ang matindi dito. Pinag-iingat po ni Apostol Pablo si Timothy dahil itong mga tao ito, meron silang dalang ibang klase ng inspirasyon at baka ito maisalin sa iyo. Diba sabi ng Bible? Good character. Bad company corrupts good character. Dati napakabuti ng tao na nung nasama dito. Ito masama. It is an indication na yung tao na yan, a-absorb niya yung mga inspiration ng kasama niya. Tama mo ba? Meron pa tayo isang kasabihan na same feather, together. Of course, saan ka ma-attract? Sa mga parehas mo. Kaya pag Kristiyano ka, na-attract ka pa sa gawain ng mundo, mag-isip ka, anong inspirasyon ang meron ka ngayon? Be careful, mga kapatid. Napakasabtil tong bagay na to. Akala mo okay ka, pero hindi. Deceive ka na pala. Linlang ka na pala. Akala mo Kristiyano ka na, hindi ka na Kristiyano. Kasi why? You have now an evil inspiration.
And you need to be aware to this kind of inspiration. Kailangan putulin to. Kailangan umalis sa cycle. Kaya ang delikado ng mga huling araw, mga kapatid. Hindi mo nakikita ang nangyayari. So, bilang mga mananampalataya, tinawag tayo na mamuhay ng iba o nais ng Panginoon. Sa halip na maging abala sa ating sariling pangailangan at nais, dapat tayo ay magpakita ng pag-ibig, kababaang loob at pagiging handa magsakripisyo tulad ng halimbawa ni Kristo. We should break that chain. Kailangan kumawala tayo sa chain na yan, na ito ngayon yung nangyayari sa ating kapaligiran. Marami talaga ngayon, grabe. Masyado nilang pinukurso na ang pera at kayamanan. What inspiration that they have. Hindi ba sapat na tayo ay may pananampalataya sa Panginoon? Do you believe in you personally that God will bless you? Nananalig ka ba talaga sa sarili mo? Na ang Panginoon na sinasamba natin, sinusunod natin, kaya tayong pagpalain ng higit pa sa mundo ito. Why? We need to pursue. Give more time for riches and material in this world. Ito, pinag-iingat si Timothy sa bagay na ito. Hindi sa mga tao, kundi sa inspirasyon na dala nila. Be careful sa mga taong nakakausap natin. Be careful sa mga taong nagbibigay sa atin ng mga payo. Baka mamaya yung mga payo nila may kargayan. Ito, pinag-iingat ni Timothy Apostle po si Timothy, na mga taong ito, mag-ingat ka Timothy kasi may dala-dalang kayo. Kung baga may dalang virus yan. Mag-ingat ka. Kailangan malakas ang iyong spiritual na resistensya. No? Gaya ko ngayon, medyo sinisipon. Mahina ang ating physical na resistensya. Medyo magapo yun na yun. Kung medyo napupugyan ko kayo sa akin ngayon, magapo kasi itong konting ano. Magapo yung kaliwang ng pisngi ko kasi nga 3 days na medyo masakit ang ngipin ko. Sabi ko, nakakapogi pala yung baga. Kahit ko lang po naman. So mga kapatid, paala-ala rin sa akin sa mga oras kong ito na yung mga cycle na yan, kailangan maging aware din tayo. Umalas tayo sa bagay na yan. So yung pangalawang insight is the challenge of remaining faithful in a hostile world. Ito yung hamon sa atin ngayon. Sa gitna ng hamon ng ating sitwasyon, because we are now living in this so-called dangerous times. Ang hamon ngayon sa atin ng Diyos, mananatili ka bang tapat sa Panginoon? Do we still remain faithful in this hostile world? Sabi doon sa verse 10 and 30 said, "You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, and endurance, persecution, suffering, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. The persecution I endured, yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived." So pinabasa na Apostol Pablo yung kanyang katapatan kay Timothy. Timothy, kung nanghihina ka ngayon, remind, alalahanin mo ang iyong mentor na nabuhay siya bilang isang matinding tagasunod ni Jesus. Timothy, alalahanin mo yan. Yung mga pinagdaanan ko at the end of those situation, hardship, sa magitan ng pangangako ng salita ng Panginoon, alam mo Timothy, ang Diyos ang nagbigay sa akin din ng katagumpayan.
Pinakita lang ni Apostol Pablo kay Timothy na still remain faithful kahit na naging mapanganib yung kanyang pangaral ng kanyang salita ng Panginoon. Nakita natin, kung tayo po ay nakabasa ng 2 Corinthians, lahat po ng book na Apostol Paul, kita natin, is binahagi niya paano siya naghirap sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Daming mga threats sa buhay niya. Gusto siyang patayin, gusto siyang pugutan ng ulo, gusto siyang ipalibing ng buhay dahil lang sa pangaral niya ng salita ng Panginoon. Buti nga mga kapatid, hindi tayo naging first century Christians. Baka hindi paniwalaan ang pinapangalan ng Ebanghelyo. Sa atin ngayon, more on our own self-accountability nga natin ngayon. Once narinig mo sa salita ng Panginoon, it's up to you. Sundin mo o hindi. Wala naman nag-ano sa iyo eh. Wala naman nagsasabi sa iyo, no? Sundin mo o huwag. In fact, ang ating church, ang KCPC, napakaluwag po natin dito. Hindi po tayo stricto. Huwag tayo sinasabi sa atin na magbasa tayo ng Bible, pero sinicheck pa ng pastor ninyo ang inyong buhay, araw-araw. Nakapapasa ba ng Bible sa Rosel? Baka hindi Wala naman di ba? Kasi, hindi tayo mga bata. Amen? Hindi ka na bata na parang bigyan pa ng chocolate, ng candy, para gawin ng isang bagay. No! Mature na tayo! Amen? Meron ka ng kaisipan. Alam mo na ang tama at mali. Therefore, be mature in yourself. Kaya ang panampalataya ngayon ay personal. Kung alam mo may mali ka ng ginagawa, bumalik ka na sa Panginoon. Kailangan ko ba sabihin ni Pastor, paalahanan ka ng isang member ng church? Kailangan mo bisitahin para bumalik ka sa Lord. E paano mo hindi ka nabisita? E di sinubo mo yung buhay mo sa impyerno. That's the reality. Dahil lang doon sa pag-ibig sa'yo, di pa mamansin sa'yo. Ano na? Ang kapalit noon, buhay na walang hanggan mga kapatid. Time will come, lahat tayo haharap sa Diyos. The bottom line of this life, lahat tayo mamamatay. Pagharap sa Panginoon, ano yung pwede din? May pakita sa Panginoon. Yun na yun eh. Kaya hinahamon tayo ng Panginoon sa mga oras ito na manatili tayong tapat sa Kanya. Yes, alam ko, nahihirapan ang bawat isa. Pero ipakita natin ang ating katapatan in spite of those situations na hihirapan tayo. Naniniwala ko, may gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? May gagawin ng Panginoon. Hindi siya papayag ng kanyang anak habang ko'y maghihirap. No. Pag tapat ka sa Diyos, hindi niya kakayaan yan. Maybe, ito yung kairos mo, ito yung time mo na parang dumaan ka sa ganyan sitwasyon. Kasi bakit? Merong gustong ipahiwatig sa iyo ang Diyos. Merong gustong ipakita sa iyo, Panginoon, na kailangan mong maunawaan. Anong ginawa mo? Reklamo ng reklamo. Hindi mo rin nakikita kalooban ng Panginoon. Ang sabi sa Ephesians chapter 5, understand the Lord will is, because the days are now is evil. Kaya kasali mo yung sarili. Maging mature ka na sa iyong buhay. God give us the right. Meron naman tayo tatawag na common sense, di ba? Hindi naman pwede halimbawa, ito yung battle o pray ko, Lord, buksan mo ang takip ng bata at makainom ako. Hindi naman gano'n si Lord, common sense lang yun. Hindi mo, buksan mo at inumin mo. Di ba? Sabi nga, common sense but not common practice. Be matured mga kapatid. So remain faithful. Ito yung insight. Pangalawang isa na sa pang. What are the challenges as a Christian in hostile or unreceptive culture? Ano ba yung mga challenges natin? Tingnan natin muna. What are the challenges? Meron ka bang nalihan? Issue? Thank you. Ano po sabi ko kanya? Kaya na kay Mrs. sabi ko, ikaw talaga kayo muna mag-preach. Kasi ko talaga kaya, mas ang sakit talaga eh. Yung kapag binimeditate mo yung ano, ang nabimeditate mo yung kirot. Sabi ko,
convince yung sabi sa kanya. Anyway, tuloy po tayo. So ano po yung mga bagay na nagiging challenge sa atin sa Christian, especially sa ating kapanahunan? Number one, yung tawag na peer pressure and social conformity. Ano ba ito? The pressure to fit in with the societal norms that may conflict with Christian belief can be overwhelming. Halimbawa, yung ating sadya, nagpakain. Meron pala sa Korea na pag tinagayan ka ng soya ng sadya mo, dapat hindi ka tatanggi. Tama ba yan? If I'm wrong, ha? Kumbaga, ano pala yun? Kabastusan pala yun. Pag tinanggihan mo, parang tingin sa'yo, you are rude. Ano gagawin mo pag gano'n? Alam mo na ikaw ay isang Christian. So, how do you stand in that situation? So, may merong peer pressure, no? Ano gagawin mo ngayon? No? Tatagay ka ba? O hindi? How do you stand in that situation? Diba? Ito yung ano eh. Ito yung katotohanan sa atin ngayon eh. Ito yung mga minsan challenge sa ating pananampalataya. So, ano pa? Yung mga tuma-challenge sa atin. Ito ba? Cultural and media influence. Kaya kung kayo laging nanonood ng TikTok, ng ano ba? Ng Facebook, ng YouTube, malamang marami ng influence sa inyo napasok. Remember, those also medias, social medias, are inspired. Kaya, maging maingat tayo sa ating mga napapanood. And even I, also guilty dyan kasi kinakaw pala ni Bispo minsan pag ako nasa, nakailang oras na dyan. Nakailang minuto ka na dyan. Ako, kaya minsan nitatapon ko yung cellphone ko kayo, pala. So, kailangan lang panatilihin natin yung ating awareness na hindi naman tayo nagbubuwala na huwag mag-cellphone, but we need to be aware sa mga bagay-bagay. So, nagiging challenge sa ating pananampalataya. Sabi, constant exposure to media, trends, and ideologies that challenge or undermine biblical truth. Merong isang debate si Frank Turek doon sa isang biology teacher. Hindi niya na-convince yung biology kasi nga, ang kaya ngayon, ang tingin nila ngayon is, ang mga biology lang ang sasabi kung lalaki o babae. Anyway, they are not the right person to say na ikaw ay lalaki o ikaw ay babae. Kasi pag hindi ka biologist, how do you know that you are a female or male? So simple naman, explain what is female. Yan, pinag-usapan na yan, especially in a Europe society. Pinag-usapan. Kaya pag wala na tayo doon sa katotohanan talaga, we don't know the truth. The chances are, these people are very intelligent. Galing, makatalino, mahusay. Wala tayo sa katotohanan. And it will remain faithful in spite of the situation. Ito matindi, because of the constant staying true of your faith in a hostile culture can lead to weariness or doubt. Spiritual fatigue. Sino rito talaga pagod na kayo sa kasama niyo? Dahil sa mga nakikita niyo hindi maganda sa kanya. Di ba? Tama ba? Nakapagod. Pag meron kang kasama na hindi nakasumanampalataya mo at walang ginawa kundi asarin ka, pikunin ka, nakakano rin yan eh. Nakakapagod. Nakaka-exhaust din yan. Kaya kailangan, bago tayo pumasok, balot na tayo ng salita ng Panginoon para pag narinig mo yung mga bagay ulit ng mga ganyan, ng mga kinukutya ka sa panampalataya mo, di ba? Tinatanong ka ng mga philosophical question, totoo ba na ang Diyos ay meron? Nag-i-exist ba ang Diyos? Ganun ba? Nakaka-exhaust yan. Yung mga skeptics ng mga tao ngayon, kasi yung sinasabi ko eh, bakit sabi ko, pag nasagot ko ba yung tanong mo, maniniwala ka sa Diyos? Kung hindi rin, hindi ko rin sasagutin. Ay, nagano ko sila eh.
O baka naman yung tanong na yan, narinig mo lang. Yung una kong tanong, kung may mga ganyan mga tanong, sabi ko, saan mo narinig yan? Kaya mo narinig? Nagano ko agad yung tao eh. Sabi ko, mahirap sa atin. Sabi ko, kung ano yung narinig natin minsan, yung tinatanong natin. So you're not searching really for the truth. Sabi ko, spiritual fatigue. Have you ever experienced that? Huh? So we are now really in a situation na kung saan very dangerous na mga. So ito yung mga challenges mga kapatid ng isang Kristiyano. Ano pa? Yung temptation to compromise. The attraction of worldly success, pleasure, security can tempt believers to compromise their values. Minsan lang naman siguro, pwede na. Nagpapatawad naman si Lord. Sabi ko sa inyo, ang pagiging makadiyos ay mahirap. Mga kapatid. I warn you. Ay isang totoong Kristiyano, mahirap po. Hindi madali. Pero tandaan natin, ang pagiging santo na Kristiyano, pagkapalaan niya ng Panginoon. Ngayon po ba, makakasumpong ka ng totoong kayamanan. Nahigit pa sa nakikita mo sa mundo ito. Kaya ang challenge, remain faithful. Kaya ako'y humahanga sa inyo mga kapatid. Every Sunday nandito kayo. Alam ko, marami dapat kayong gawin. Pero pinipili nyo sumamba, manatilit na sa Panginoon. The Lord will bless you. Ano po ba? Pagpalay ka ng Panginoon. Naman yung mga problema nyo sa buhay, ang Diyos magbigay ng solusyon. Sa inyong katapatan. Huwag tayong bibitaw ng sa ating katapatan sa Panginoon. Nawa, make this as a treasure in your hearts and in your life. So ano naman na yung mga key elements to remain faithful in the hostile environment? So nakita natin yung mga challenges. So ano nga naman yung mga elemento, mga susi para manatili naman tayo tapat sa Panginoon? We need that. We need guide sa buhay natin para pag sinachallenge na sitwasyon, you know what you are doing. Okay? Number one is strong personal relationship with God. We need to cultivate our, kaya nga personal eh. Ikaw ang may control. Alam mo ba? Hindi control yan ni pastor, ng church, ng KCBC, ng mga leaders ng KCBC. Ikaw. Sabi mo sa sarili mo, ako. Tayo. Kaya yung paglalim mo sa Diyos, decision mo yan eh. Hindi decision ng pastor yan eh. Kasi pastor, mapupunta ako ng church kasi para silang ano eh. Para silang mga, hindi maganda yung bugo-ugali nila. Decision mo yun. Mapupunta nito para sa mga ugali ng mga tao, decision mo yun. Dito sa church at natitiso sa mga tao, decision mo yun. Nandito tayo dapat para sa Panginoon. Amen. With regards of the weaknesses and limitation ng bawat isa. Kasi wala pa nang perfect sa church. At walang perfectong church sa mundong ibabaw na ito. Amen ba? Yes. Kaya kung may nakita ka ng perfectong church, hindi na perfect, di ba siya muna? Sabi nga, if you do not look a good person, be the good person. Isang totoo lang, kung ating aalisin na yung sobrang paghahanap natin. Isa kasi totoo lang, natapos na akong paghanap eh. Kasi si kasi ganito kasi. You know what? Sometimes, alisin natin yung masyadong paghanap na ugali na yan. At manatili tayong plain lang, Lord, I'm here, no other than you. Tapos, may nakita ka man diyang mga nagchismisan, hayaan mo. Sinabi ni Pastor kasi Islandos daw, is Diablo. Nako, hayaan mo sila. Di ba? Wala perfect church. Tandaan ninyo, ang nag-save kay Noah ng panahon ng disaster is yung ark. Kasama ni Noah ang mga hayop sa loob ng ilang buwan. Sige. Ilang buwan? 3 months? 7 months?
Kasi remember, hanggang humupa yung tubig, hanggang tumubo yung mga dahon. Ha? Almost 7 months. Sipin nyo yung mga tayo na nagpusa sa loob ng bata. Kaya ng lipante. Ang baho, no? Pero yun ang nagsipinoa. Yung siya mga check mabaho, no? Kasi alam ko lang nililigo dito, di ba? It means sometimes there are times sa ating fellowship na may mga hindi nagkakaunawaan, may mga hindi maayos na ugali pa yung isang tao. But wala nang magagawa sila. Ito yung church ng Panginoon. All of us are still in the process of sanctification. Kaya dapat bibigyan mo ng puwang yung sarili mo. Kaysa naman mapikon ka sa tao na yan, ipag-pray mo kaya. Yun yung contribution. Kaya lang pinapalala ni Mrs. Especially sa ating kasamang Korean dito. Buti wala siya. Hindi wala ko. Sometimes I react sa mga nakikita ko. Not because galit ako, pero kasi hindi maganda eh. Sa pastor kasi dapat hindi ganun eh, nakikita. Kaya nga pastor eh, di ba? Pag may hindi maganda, anong ginagawa ng pastor? Naayos. Pastor kasi. Eh kung sala akong church member, wala akong pakialam. Hindi, pastor eh. Tagapangalaga ng tupa. So cultivate deep relationship, a personal connection with God through prayer, worship, and studying His Word. Lahat po yung mga kapatid, libre! Wala pong sigil dyan. Yung connection, walang sigil dyan. Dito, yung wifi, may connection, may sigil dito, di ba? Ba't yun? Tsaka natin magbayad monthly. Pero ito, yung personal mo na sa Panginoon, panalangin, pagsamba, pag-aalang ng salita, libre po lahat yan. Pagpapalahin ka pa pag ginawa mo yan. Imagine, hindi mo naiisip. Ito yung mga libre na meron tayo matutunan. Kasi yung pupunta tayo minsan yung mga mensahero, no? Bilyar para sa wala, di ba? Delivery yung pag-bilyar namin, di ba? Mamalas-malas ka ba, di ka marunong mag-shoot, di ka magubayad lahat ng unang. Di ba? Pero ito mga kapatid, anytime, anywhere, walang oras. Kung gusto mo manalangin ng madaling araw, you can do it. Open ang langit. Kung gusto mong mag-worship ng madaling araw din, open ang langit. Kung gusto mong mag-aaral sa salita ng Panginoon, open ang langit. Hindi po ito nag-close. 24/7, open ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya personal mo dapat yan na ginagawa. Kaya kung nagkakaroon ka ng spiritual dryness, huwag yung sisihin ang church. Huwag yung sisihin si pastor, ang mga leaders. Sarili mo, sisihin mo. So para tayo mabantayan sa kapanahon natin na masama na, ito kailangan malalim yung ating pag-ipag-ugnayan sa Panginoon. Next is living with a purpose. Why we are here in this church? Why we are doing these things? Why tumutugtog tayo, kumakanta tayo? Ano ba talaga ang mga bagay na ito? Kailangan alam natin yung ating layunin. Wala lang lahat ng bagay sa mundo. Dapat you know your purpose. Keeping your focus on God's plan for you, for your life, helps you prioritize His will over societal pressures. Eh ano ngayon? Kung awkward ka sa mga kaibigan mo. Kasi bakit? Pinapriority mo ang sa buhay mo. It's okay. Time will come. Marirealize nila na tama ang decision mo. Amen? Time will come. Sabi ng Panginoon. Tama yung ginawa mo. Nung ako ay nasa Mikawayan pa, nung ako bago sa Panginoon, ang dahil ko mga kaibigan, ang hirap lumabas sa aming kanto na ikaw ay may bibit na Bible.
Kasi mula doon sa isa hanggang palabas, tinitignan ako isa eh. Tapos yung ngiti, alam mo yung ngiti na parang nakakaloko. Alam mo, kalokohan lang yan. Yung meron ka pang gano'n. Yung parang anong bawang Christian, ganyan ko nararamdaman ko. But, naunawaan para may purpose para sa Panginoon. And, pinagpatuloy ko. And way back siguro mga 5 years old, pumalang ako doon sa may kawayan. Yung mga taong tumutuya sa akin, gano'n pa rin yung buhay. Kaya sabi ko, kung hindi ako nagbago, isa ako sa kanila. Nakahubad, nakaupo sa simento, kung ano na pinagagawa sa buhay. Iba ka, baliw na. Naku, sabi ko, salamat talaga sa biyaya mo, sa pagmamahal mo sa akin. Inagaw mo sa ito sitwasyon. I'm not judging them, pero kung sila rin ay susunod sa kalooban ng Panginoon, mararanasan din nila yung pagbabago ng buhay nila. Kaya, keep your focus on God's plan for you. Ano pa? Ito. Keep on renewing your mind. Kasi nga napupulit tayo minsan, di ba, ng mga nakikita, ng mga nababasa. Keep on renewing your mind. Sabi doon, keep your thoughts aligned with God's truth to resist negative influence. Hindi pwede puro positive na lang. Negative na nga, positive pa rin ang gusto mo. Di ba? Renew your mind. Ano sabi doon sa Romans chapter 12 verse 2? Do not conform, sabi niya ganyan, to any longer to the pattern of this world. Huwag tayo sumang-ayon kung ano yung takbo ng mundo ito. But be transformed by renewing your mind. Metanoia. Magbago tayo ng isip. Magbago tayo ng gawain, ng daanan, ng gagawin. Ito yung nais ng Panginoon para sa atin. Ang manatiling tapat sa isang hostile na kultura ay isang malalim na hamon. Ngunit, isa rin itong pagkakataon upang maging saksi sa lakas at biyaya ng Diyos sa aming buhay. Mas dito mo patunayan kung gaano ang Diyos na gumagabay sa atin. Remain faithful. God is with us. Ang sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Remain faithful. Sabi ng isang preacher, when Paul bite by the venomous snake, hindi naman niya, wala siyang naramdaman. Naramdaman niya yung kagat. Masakit yung kagat. Pero ang ginawa ng Diyos, God delivered Paul to the poison, the venom. Ganyan din tayo. Sa ating buhay, ang sakit, Pastor, yes, hindi sila naman walang sakit yan. Pero tandaan mo, ang Diyos diri mismo ang sasaklolo sa iyo. O protektahan ka niya sa mga possible great danger sa buhay mo. Hindi na natin yun. Kasi gusto ko sila talagang totally wala eh. Hindi ka no. Saan pa tayo mas natututo? Di ba? Sa mga bagay, sa mga sitwasyon na kung saan mahirap. Tama ba? Sa mga sitwasyon na kung saan naaalangan tayo, nalilito tayo sa buhay, mali yung ating sitwasyon, di ba? Yun tayo natututo. Mas lumalalim yung ating pag-unawa sa Panginoon pag tayo nagkakaroon ng problema. Kaya ang sabi ni James, endure, brothers and sisters, and be joyful. Sabi niya. If you have problems, because the testing of your faith. Hindi ko alam yung mga personal pagsubok natin, pagtandaan natin, mas tayo ito lumalakas pag tayo ay may mga pagsubok. Sa mamagitan ng panalangin, suporta mula sa komunidad ng panampalataya, kaya mahalaga talaga mga kapatid. Patuloy tayong mag-gather, mag-involve sa gawain ng Panginoon. Kasi bakit? Ito yung isa sa mga suporta natin. At paggabay ng kasulatan, makakaya natin na manatili matatag sa kabila ng mga salumat na gawin ng hostile culture na ito. We can do it! Sa tulong-tulong po ng bawat isa, sa paalala ng bawat isa, sa panalangin
gabay ng bawat isa at sa gabay ng salita ng Panginoon, we can stand firmly in this hostile world. Amen po ba? Yes. Kaya huwag kang hihiwalay. Sabi mo sa katabi, huwag kang hihiwalay. Hihiwalay kasi yung mga iba eh. Lumalayo, saan na pupunta? Ayan. You are now vulnerable to the predator. Kasi ang layo daw po, ang leon, hindi siya umaatake sa marami. Kaya once na lumayo tayo sa gawain, sa kalooban ng Panginoon, you are now vulnerable to the attack of the enemy. Hindi tayo. Minsan wala kang parang feel mo, dry ka, go to the fellowship. Come on. Mas maging tapat na tayo pag may mga sitwasyon tayong dinadaanan. And the third is essential role of the Scripture in a changing world. So babalik ulit tayo sa salita ng Panginoon. Ito po yung pangatlong insight na dapat natin makita sa sulat ng Apostol Pablo. Sabi doon, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. And verse 6 said, all Scripture is God-breathed, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ito ang nagbibigay sa atin ng kaayusan ng buhay, ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Minsan sa pagbabasa mo, natuturuan ka ng Panginoon. Minsan din sa paalala ng mga kaibigan, ng mga kapatiran, ikaw rin yung natutunan sa Word of God. Minsan din sa pag-aaral, nasama-sama ng mga kapatiran, sa training, mas tayo natuturo sa kalooban ng Panginoon. Bakit natin kailangan matunan? Ang salita ng Panginoon, kasi nga, we are living in this hostile world. Through the living power of God's Word, this also provides not only stability, but also transformation, helping us navigate a changing world with God's wisdom, peace, and purpose. Ito yung ating sandata, mga kapatid. Ito yung magiging gabay natin sa ating buhay. Kaya mahalaga ang salita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, how Scripture works in a changing world? If you're a Christian, paano po kumikilos ang salita ng Panginoon? It works as guides to moral decision. Para hindi po tayo ma-compromise. In a world where values and ethics can often become unclear or relative. Ano sabihin ng relative? Di ba sabi ni Chingitan? Pag dumadami ang pera mo, dumadami ang relative mo. Sabi, sometimes we have the notion that all religions are relative. Isa lang naman ang gusto ng religion eh, pag-ibig. Kaya yung religion mo, religion ko, isa lang naman yan, pag-ibig. Ang tawag yan, relative. No. We have no religion, first and foremost. Ayan po ba? We have relationship to our Lord Jesus Christ. So doon pa lang, mali na sila. Secondly, the love that we have is not the love of human. It's the agape love that we receive. It's not the phileo. Phileo kasi is just on love of people. Kaya nga doon sa love of money, ang nakalagay doon is phileo. Philese. Hindi agape. No? Kaya makita mo yung love ng tao sa pera. At yun yung danger. Scripture offers a firm foundation to help discern right from wrong, providing clear moral direction. So ito po nag-works ang salita ng Panginoon. Sabi sa Titus chapter 2 verse 12, ano sabi doon? It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions,
and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So yung salita ng Panginoon, ang nagbibigay sa atin ng palaala na huwag tayo sasang-ayon sa anumang gawa ng kamunduang ito. Kung ikaw man ay minsan ay napunta sa alos na yan, see to it na tumiwalag ka agad. Kasi bakit? Hindi maganda na manatili. Ayan, salamat anak. Dahil mo ng tissue. Amen po ba? Praise the Lord. The next is it works as a catalyst for life transformation and power. Ang salita ng Panginoon, ang Biblia po mga kapatid, ang the only book that can really transform a person. May ibang mga libro kasi na natututo ka lang. Lumalawak lang ang karunungan mo, pero hindi ka nagbabago. Pero ang salita ng Diyos, pag binasa mo yan at sinabuhay mo yan, magkakaroon ka ng totoong life transformation. Kaya catalyst siya for life transformation and power. The Word of God has the power to change heart, renew mind, and shape character, helping believers to grow spiritually despite the challenges of the world. Ito talaga. Kung gusto magbago ng buhay, read the Word of God and do what the Word of God is. Kahapon, nasabi ko ba yon sa mga matay ng prayer meeting na ako po ay naghahanda po ng isang lecture. Especially ito sa mga leaders ko po una kasi sinabi ito about how you really read the Word of God for all its worth. Kailangan tama kasi tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Alam natin kung ano dapat i-apply at ano dapat yung hindi i-apply. Kailangan meron tayong ganung guidance. So I'm preparing sabi natin a notes on how you interpret your Bible accordingly. Kasi maraming nakukuha sa Biblia out of context. Nasabi lang sa Biblia na ang Diyos ay natitikman. O, di ba? Sabi mo panlasa, nalalasahan ang Diyos. No, it's not that how the Bible says. Especially if you're interpreting prophecy or you're interpreting narrative or sabi natin poetry. Ano ba yung mga poetry? Psalms, Proverbs. Hindi po literal kadalasan sinasabi niya. Pag ikaw na sa letter ka, Apostle Paul letter, yan, marami dyan mga totoong pangyayari. But if you're interpreting just like the narrative kwento, minsan may mga ini-insert dyan ng mga tinatawag nating figure of speech. Be aware po doon. Yun po yung aking hinahanda. I think, i-open ko na sa lahat ito. Hindi na sa mga leaders. At pag nagbasahan ng Bible, alam mo yung konteksto. Kaya pag marunong ka na mag-context ng Bible, hindi ka basta-basta maluloko ng mga magaling na preacher. Sabi mo, mahusay ka ng preacher. Maraming magaling magsalita, pero minsan wala ang laman ang Biblia sa kanila. They have the charisma to speak. Kaya pag-aralan po yan eh. Makinig po kayo ng Master of, meron pinapahinggan ngayon, the Master of, audiobook siya, the Master of Public Speaking. Ang galing, ganda ng mga tinuturo doon. How you engage your audience. Iba bang mga technique. Pero minsan, nagawa mo nga yun, pero ang tanong, talaga bang nasabi mo ang salita ng Panginoon? Kailangan, Word of God ang ating nasasabi. Hindi yung mahusay na pananalita. Salita ng Panginoon. Kahit na minsan nakakanto, at least Word of God yan. Tawa ka nga ng tawa, di ba? Ang galing, di ba? Problema na, wala nang sayunan. Hindi nung mag-spirituality mo. Kaya nga, sabi ni Paul, mahirap talaga maging Kristiyano, mga kapatid. Okay. Sa mga nagnanais pa na sumunod, no? May panawagan sa Pablo, hindi magaling, madali maging Kristiyano. Tandaan natin yan. Pero sa mga taong nagiging tapat sa Diyos, pinagpapala ng Panginoon. Amen? In Romans chapter 1, verse 6, it says, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation to everyone who
believes first the Jew and then the Gentile. Sabi ng Apostol, ba't magkakahiya ang Ebanghelyo? Kapangyarihan nga yan. Kapangyarihan yan sa mga taong handang maniwala. Sabihin, you will experience God's power and God's blessing sa buhay mo kung maniniwala ka. Pero kung hindi ka maniniwala, you will never experience. Remember, in the Bible, believe first and you will see. Kasi ngayon, di ba? Bigay muna bago maniwala. O, maniniwala ako kung meron makikita. Yan ang mundo eh. Sabi ng Bible, believe first in the Lord and you will see. Sabi ng mundo, ito yung sweldo mo. Ito na yung papakita ko sa iyo, di ba? Oo nga, totoo nga. Diyan na lang ako. Yan eh. Sometimes be careful sa mga offer. Sabi ng Panginoon, maniwala ka muna. Tsaka kita pagkakapalaan. It works as a source of strength of faith in times of adversity. In a world that may be hostile or indifferent to faith, the Scripture equips believer with the strength, encouragement, and knowledge to stay faithful and stand firm in their belief. Ang sinabi ng Apostle Paul, I can do everything through Him who gives me strength. Don't worry, we have the source of strength. Nanghihina ka ba ngayon? Pray for the Lord for strength. Amen? Meron tayong kalakasan. May pinagmumula yung ating kalakasan. Kaya kung nanghihina ka ngayon, ask the Lord for strength. And the Lord will bless you by strength. So ang Biblia ay nanatiling isang walang hanggang gabay na nag-aalok ng karunungan, patnubay at katotohanan na hindi kumukupas sa anumang panahon. Ito yung gabay natin sa ating panahon. So, tatlong bagay, the three key insight for us in the book of Apostle Paul. Ano yun? Be aware of the culture of self-centeredness and self-absorption. Challenge to remain faithful in the hostile culture and the essential role of the Scripture in this unchanging world. Mga kapatid, tinatawag din ng Panginoon sumunod sa Kanya sa panahon na kung saan mahirap ang sitwasyon. Ang tanong, hahakbang ka ba ng pananampalataya? If God is inviting you to a place in which very dangerous, delikado, tanong mo sa inyo, handa ka bang kumakbang na sundin ang kalooban ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, I am faithful to those who remain faithful. Anong panghahawakan natin ating buhay? Upang tayo patuloy na lumakad sa mundong ito na may katiyakan. Isa lang mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos sa atin. Pakita natin na tayo karapat-dapat magpalain ng Diyos sa magitan ng ating katapatan sa kanyang salita. Remain faithful. Whatever happens to you, manatili tayong totoo sa Panginoon. Because sooner or later, God will bless you. God will uplift you. God will raise you. And when God raise you, no one can now down you. Pag pinagpala ka ng Panginoon, walang pwedeng humadlang sa pagpapala ng Diyos. Tandaan mo yan. Kahit si Satanas, magkurba-kurba yan, wala siyang magagawa. Sabi ng Bible, kung ano yung aking bubuksan, walang sino pwede magsara. At kung yung aking isinara, walang sino pwede magbukas. Kaya mga kapatid, kung binubuksan ng Panginoon sa iyo ang pagpapala, i-enjoy natin. Pero kung may mga panahon naman, sinasalo ng Panginoon ang opportunity, be grateful. Because maybe another door will be open for you. Maging faithful lang tayo sa Kanyang pagkakalas. Ayan po ba? Let's pray. Panginoon, salamat po sa mga oras po ito. Sa iyong salita na bibigay sa amin ng paalaan. Lord, it is really very challenging for us to be faithful, or especially in our faith. Pag ang daming gumugulo sa aming mga buhay. Minsan, Lord God, uncertainties. Minsan, Panginoon, yung mga tao sa paligid po namin, yung mga threats, Panginoon. Minsan, Lord, even our future, Lord, paano ba kami mabubuhay in the future? Lord, napakaraming gumagambala sa amin.
But Lord, in spite of that, nilagay mo kami sa gitna ng ganyang sitwasyon para maging ilaw kami, Panginoon. Lord, strengthen, Lord God, your people. Empower your people. Hindi mananaig, Panginoon, yung gawa ng sanlibutan ito, yung mga pressure ng sanlibutan ito, Panginoon, dahil ikaw ang kasama namin. You said in your word that you already overcome this world, oh God.